Okay, sa pagbabalik ng ating programa, sa mga panauhin dyan sa live, again, pakishare po ng ating dialogue. At sa mga kababayan at kapatid natin na narito sa personal, sana po masarap po yung pagkain na naihain ng ating sponsor, no? So, Dato Yasser at tsaka po Delicious. Ngayon, Assalamualaikum at muli pong magandang araw sa ating lahat. Umaasa kami na ang ating maikling paghinto ay naging pagkakataon hindi lamang para sa panalangin at pahinga, kundi na rin pati sa pagninilay-nilay sa ating naging talakayan. Ngayon ay muli nating ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kaparehong layunin, ang magkaroon ng marangal, maayos at makabuluhang palitan ng pananaw sa diwa ng paggalang at paghahanap ng katotohanan. Kung kaya't inanyanyahan ko ang lahat na muling itoon ang kanilang pansin habang tayo ay dumadako sa susunod na bahagi ng ating programa. So ngayon po tayo na ay magpatuloy sa ikalawang tindig. Negative, why not? So kung kanina, sinagot nila kung bakit why Islam, why Christianity, ngayon sasagutin naman po nila ang why not. Why not Islam at why not Christianity? Ngayon ay papasok tayo sa ikalawang yugto ng debate kung saan ipaliliwanag ng bawat panig ang kanilang pagtutol at pagsusuri sa kabilang pananampalataya. So mauna pong magsalita ang kinatawan ng Islam, Ma'am Rashidin Basan. Dali ng bata. I told you. Okay. Kunin ko na yung cellphone ko, Alhamdulillah, ang lahat ng papurit pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilang. Natutuwa ako kay Pastor, no? Pugay ako kay Pastor, no? Kasi humble siya. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang karasit ay parang tubig. Kung ano yung harap, ay ganun tayo, no? We go to with the flow. Kaya soft din tayo sa kanya. Magkagayon pa man, ang topic kasi natin, Islam and Christianity. Kanina sa pagtindig ko, ako naniniwala, kayo na magpasya. Napakaliwanag yung ating pong presentation kung bakit Islam. Ulitin ko para sa mga bagong dating. Tanging sa Quran mo lang malalaman at tanging sa pag-aaral mo lang ng Islam, masusumpungan mo kung ano ang reliyon na galing sa Diyos. Wala na akong makitang ganitong aklat na kung saan ipinapaliwanag ng malinaw ang reliyon. Ulitin ko yung binasa ko kanina. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Kanya, iyong ibaling, surrender yourself, submit yourself towards the religion, sa matuwid na reliyon, na siyang katalagahan ni Allah, na sa pamamagitan ng katalagahan ito, nilikha niya ang siyang katawan. Pagkatapos kanina tindig natin, ito'y reliyon ni Noe, chapter 42, verse 13. Ang reliyon ni Noe, ni Abraham, ni Moises, ni Jesus, iisa reliyon nila. At ang reliyon nito, sabi, tuwid at tama. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Truly, my Lord has guided me to a straight path. Katotohanan, pinatnubayan ako ng aking Panginoon sa tuwid na landas. Ang tamang reliyon, tuwid na, tama pa. Hinahanap natin sa Biblia kung ang Christianity tuwid na, tama. So malinaw natin na ipresenta. Pati pangalan, inna dina indallah al-Islam. The religion before God is Islam.
Anyone who seek religion other than Islam, it shall never accepted from him. And in the hereafter, he will be among the greatest loser. Sabi ng Quran. Di malino pa ba kayo mababasa? Kaya nga sabi ko sa Biblia, wala pong malino na reliyon. Kaya nga, total, ito tinidig ni pastor, tinanong natin sa kanya. Kung hindi na naman pala Diyos ang nagbigay ng Christianity, hindi si Jesus Christ, hindi maling daw, why Christianity? Expect natin yung kanyang sagot. Pero alam niyo ba, tinatanong natin kanina, kailan nagsimula ang Christianity? Sino nagbigay ng salitang Christianity? Abay, pag binasaon ninyo, meron akong Bible history ito, o meron akong history ng Christianity rito. Old school po ang karasid eh. Hindi ko pa nadala isang libro. Christian Church. Meron pang The Compact History. May sinasabi nito. Ano po sinasabi rito? Ang nag-imbento po ng salitang Christianity mula sa Christianismos ay sino po? Ignatius of Antioch. Pati yung salitang Katoliko, sa kanya nang galing yan. 100 years after Christ. Christianismos na naging Christianity galing po kay Ignatius of Antioch. Yung salitang Katoliko galing din sa kanya. At ang nakalulungkot, kasi ang tindi ko, why not Christianity with all due respect? Hindi ko maramdaman, hindi ko mapatunayan sa aking sarili, hindi ako convinced na Christianity is a religion that was established by Jesus Himself. Number one, yung salitang Christianity, hindi po si Jesus ang nagbigay. Number two, yung salitang Christianos, hindi rin po si Jesus ang nagbigay. Christianos o Christian is a derogatory word used by the pagan. Nagsimula po ito hindi sa Jerusalem. Nagsimula po ito sa Antioch, sa Turkey. At mababasa din natin yan sa Bible, 11:26 ng Acts. Ginawa na lang, pumayag na lang later on, natanggapin nila yung salitang Christian as what? Para bang tinanggap na nila. Pero it is what? Derogatory remarks from the pagans. Not by God, not by Jesus. Jesus never heard the word Christians. In fact, sa history, as a group, ang tawag sa kanila, Nazarene. As a group, Nazarene. Tama yung Quran eh. Nasrani. Nasrani, helper. Una, hindi ko siya maramdaman. Of them are writings of Paul. 13 of the so-called 27 of the New Testament ay sulat ni Pablo. Unfortunately, the rest, hindi talaga sulat. Out of 13, 6 to 7 ang sulat ni Pablo. Ephesians, hindi sulat ni Pablo. Number 2, ang naging Christianity, ang naging central ng Christianity, katulad ng sinasabi po, kanina binasa natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14 and 17, if Christ was not risen from the dead, your faith is in vain, our preaching is in vain, at kayo na natili pa rin sa inyong mga kasalanan. Para sa akin, hindi po turo ni Jesus yun. Pangalawa, naging sentro po ng Christianity, yung nakasulat po sa Hebreo chapter 9, verse 22. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Ayon sa kautusan, nililinis ng dugo ang kasalanan. At kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Para po sa akin, nagkamali po yung sumulat ng unknown author ng Hebreo, sapagkat wala pong nakalagay sa kautusan na kapag walang dugo, ang Diyos ay hindi nagpapatawad. May mga verse po sa Bible na pwede tayo ikot. Ang Diyos po, kasi sa Old Testament nagpapatawad, wala pong dugo. Mamaya pag tinanong nyo, basahin ko po sa inyo. Naging sentro po yan ng Christianity. Unfortunately, it has nothing to do with the teachings of Jesus Himself. Kaya nga yung kinote niya kanina, tutuwa ko chapter 5 ng Matthew, the Sermon of the Mount, blessed the peacemaker. Ito, mga kaibigan, mga kababayan, saludo ko sa isang nagsasabing Kristiyano kung sila may pag-ibig sa puso, may pakipagkapwa-tao. Naramdaman ko si pastor eh. Saludo ko sa inyo.
Kaya nga pag-usapan natin si Jesus, using the synoptic, konting-konti lang ang pagkakaiba natin. Ang malaking pagkakaiba natin, yung mga writings ni Paul at yung sumulat ng unknown author ng Hebreo. Ang masaklap sa Hebrew chapter 10 verse 26, if we decide to commit sin, sabi sa isang version, kung tayo yung magpasya pang gumawa ng kasalanan, wala nang haing natitira pa. Tayo ngayon ay kaaway na ng Diyos. At ang tanging naghihintay na lamang sa atin ay ang apoy na tutupok sa kaaway. Abay, bad news yan. Kaya nga si Martin Luther, basahin po ninyo may internet na eh. Wala pang internet, alam na natin yan. Ayaw yung Book of Hebrews, ayaw yung Book of James, ayaw yung Book of Revelation. Hindi na lang siya nagwagi para ipursu pa yan eh. At ang Book of Hebrews, maraming debating naganap yan, kaya naisama sa Bible yan. Why? Because ayon po sa mga church father, may isang church father, hindi ko nababanggitin, historically, hindi kasi Bible ang pag-usap natin. Ito yung sulat daw ni Pablo. Pero ngayon, unanimous na po ang mga Bible scholar, hindi po sinulat ni Pablo yung Book of Hebrews. Number 3, yung pong formula, yung pong paniniwala ng Kristiyano, with all due respect, Christianity, base po sa mga konsehong ginanap na walang kinalaman sa teachings ni Jesus Christ. 325 after Christ. Halos 400 taon na. Tsaka palang dineclare na si Jesus ay Diyos din. In fact, ayon sa the history of the church, yung salitang homoousios na co-substance, si Jesus ay Diyos din, is a terminology invented by the three Capodistrian fathers. Unfortunately, it is unbiblical terms sapagkat ito po inimbento ng tatlong Capodistrian father. Pababasa po natin, si Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, at saka si Gregory of Nazianzen. Sila po yung nag-imbento ng homoousios just to refute Arius. Kanya kung sola scriptura ka, malaki ang problema mo. Sapagkat yung salitang homoousios ay wala po sa Bible. Inamin po yan na it is unbiblical. Na si Jesus ay co-substance din ng Diyos. 325. Hindi po natatapos doon. Because the Holy Spirit was never defined then as God, na-define siya nung Council of Constantinople, 381. Hindi po natapos doon. Nagkaroon na naman ng konseho regarding sa nature ni Jesus Christ, ni isang person niya, may dalawang nature. Tapos mayroon pang na-develop na hypostatic union. Yung isang person na Jesus, binubuo ng dalawang nature, divine and human. Sa council din po yan naganap. So ito po ay formula ng tao. Daang-daang taon na, wala na si Jesus. Kaya hindi ko siya maramdaman, this is the religion of Jesus Himself. It is formulated by men, enforced by them, by the church. Unfortunately. Kung ang pag-uusap namin ay tungkol sa kapayapaan, tungkol sa pag-ibig, wala tayong pag-uusap, wala tayong pagtatalo dyan eh. Tinanong niya ako tungkol sa kanina, sa politics, hindi ko alam ba't niya tinanong sa akin yun. Kasi yun daw ang parang tanda ni Jesus Christ. Alam mo ninyo, isa po sa mga malaking problema sa Bible, with all due respect, Pastor, ito po, isa sa mga naging problema ko, yung mga sinabi ni Jesus daw, ayon sa Bible, na hindi natupad. Halimbawa, yung Mark chapter 9 verse 1, Mark chapter 8 verse, last chapter ng verse 8, no? 38, pagkatapos chapter 9 verse 1. Kayong mga anak ng ulupong o anak ng kalapalapastangan, okay? Adulterous generation. Kung sino man ang ikinahiya ko, ikahiya rin naman kayo ng anak ng tao pagdating niya.
na may kalutian ng Ama. Okay? Tapos sa chapter 9 verse 1, may ilan sa mga nakatayo rito, hindi mamamatay. Makikita nila ang kaharian ng Diyos. Hindi po naganap yun. Namatay lahat ng kausap niya. Pagkatapos, actually, sa librong ito, inaamin po sa librong ito, kahit si Pablo nagkamali po regarding that. Kita mo, ito po ay paborito ng born again to. Sonderban. Si Pablo, he was expecting na siya'y kukunin ni Jesus Christ ng buhay ayon sa 1 Thessalonians. Pagkatapos, the early followers of Jesus Christ is what? Anticipating na si Jesus ay darating. Pero hindi po naganap. Kasama po dito doon, yung naging problema sa Mark chapter 13 verse 30. May ilang sa nakatayo ito, hindi mamamatay. Matthew chapter 10 verse 5, Matthew chapter 10 verse 23, yung the Great Commission kung tawagin, bago magkaroon ng 28:19, yun ang Great Commission eh. Sa chapter 10 verse 5, sabi ni Jesus, sa 12, huwag kang pupunta sa Pilipino, huwag kang pupunta sa mga Panguilong, huwag kang pupunta sa Amerikano, pupunta ka lang sa Israel lamang. At sa 12. Pagkatapos, kapag pinag-uusig kayo, verse 23, lumipat kayo sa ibang bayan. Narito, sinasabi ko sa inyo. Chapter 10, verse 23. May ilan sa hindi ninyo matatapos libutin ang buong bayan ng Eretz Israel, darating na ang anak ng tao. Hindi po naganap. Hindi nangyari. Paano yan? Marcos Jesus, I believe that Jesus is the Messiah, one of the greatest prophet of God, of Allah. Hindi kami naniniwala na yun po sinabi ni Jesus Christ, sapagkat ito po ay unfulfilled prophecy. Unfulfilled prophecy, it was a false prophecy attributed to Jesus Christ, peace be upon Him. Napakahirap pong paniwalaan. Kaya ang history ng Christianity mismo nadismaya. Kung gusto niyong tanungin, mamaya supresahin ko kayo, babasahin ko kayo word for word. Ayon po sa sinasabi ng aklat nito. So yun po ang aking nakikita rito, with all due respect. Yung Christianity has nothing to do with Jesus Himself. It is what? Invented by one of the church father, lalo na po yung Trinity. Kaya nga, I wonder kung paano yung pagtatanggol ni Pastor. Ginagalo ko sa alam ito salita ko, hindi para kay Pastor, para sa mga iba. Kasi mabait si Pastor, in fairness eh. Kung ikaw sola scriptura, paano may pagtatanggol si Jesus ay co-substance, homoousios, wala sa Bible yan. Yung Katoliko, lulusot pa dyan. Eh sila nag-imbento ng salitang homoousios, na si Jesus ay Diyos din. Kanya nga, gusto kong maintindihan kay Pastor, bakit Christianity? With all due respect kay Pastor, hindi ko siya maintindihan kung ano yung paliwanag niya kung bakit Christianity. Hindi ko nabasa wala akong mabasang talatang binanggit niya sa Bible. At yun ang dilema. Ginamit niya yung 1 Corinthians chapter 8, verse 6. For unto us there is only one God. Si Jesus, Diyos din daw because Lord siya. Yun ang dilema. Sapagkat una sa Bible, hindi lang siya ang tinawag na kuryos. Sa Epeso, maraming kuryos. Ang kuryos, simply amir. Panginoon na ginagamit din sa tao. At kung say Diyos because say Lord, dilema kasi sa chapter 2, verse 36, ginawa siyang Panginoon, kuryos ng Diyos. May Diyos, ginawa siyang Diyos. O di dalawang Diyos ito? Tama si Kaeli. Nandito si Kaeli, Kaeli. Di ba? Ng Diyos na may Diyos. Yun ang nakita ko. Kaya with all due respect, sa aking pakipagtunggali sa mga kababayan ng Kristiyano, lahat ng sekta, nakikita ko po na napupunta po sa dilema ang lahat ng kanilang presentation, lalo na kapag may kinalaman sa doctrine. Nakita mo, Pastor? Ang sentro ng Christianity, yung the so-called resurrection, sabi niya. Yan po ay kay Pablo. Si Jesus Christ
kung Biblia pag-uusapan natin, Synoptic Gospel, ang kanya pong Gospel, chapter 4, verse 43 ng Lucas, kinakailangan lumipat din ako sa isang bayan sapagkat upang ipangaral ko ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. It has nothing to do with the so-called crucifixions and resurrections. Jesus said, kahit regarding sa resurrection, hindi kasi yun ang topic natin, kaya lasingin ni Pastor Roque. Kahit yung the so-called, sa report ng Bible, nung the so-called na-resurrect na raw si Jesus Christ, nagtataka tayo kung totoong na siya yung na-resurrect from the dead, bakit naman siya nagpanggap pang hardinero? Kung resurrected body ka na, ba't matatakot ka pa? Bakit kailangan mo magpanggap ng hardinero? Kung totoong na ikaw ay namatay at nabuhay na magmuli. At wala siyang sinabi, ako'y namatay at ako'y nabuhay na magmuli sa Synoptic Gospel. Lalo na sa Mark, putol ang kwento. So, hindi ko siya maramdaman na ito'y reliyong galing sa Diyos. Hindi pala Diyos ang nagbigay. Bakit ko siya pipiliin? Gusto kong makumbinsi ng salitang Christianity. Ang religion ng Christianity, Diyos mismo ang nagbigay. Kung ito po ay paniniwala ninyo, at ito na lang po ay gagawin yung mystery, I respect you. Kanya lang, using the Bible, wala po talagang Christianity sa Bible. 10 minutes ba? Wala pong Christianity sa Bible. Umusbong po ito, wala na si Jesus Christ. Ang doktrina ng Christianity, wala pong kinalaman si Jesus. The Trinity, wala pong kinalaman si Jesus. Definition ng Trinity, wala pong kinalaman si Jesus. Kaya ito po ang naging doubt sa akin. Parang ang labo yata. Nagbasa ka ng Bible, magbabasa ako ng Bible, bakit magkaiba tayo? Si Ustad Ortiz nagbasa ng Quran. Nagbasa ako ng Quran. Iisa ang pananaw namin kay Jesus Christ. Ustad? Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Sino po nagsabi nun? Si Jesus Christ, peace be upon him. Tunay na ako'y alipin ni Allah. Ginawa niya akong propeta. Binigyan niya ako ng aklat at ginawa niya akong propeta. At ako'y kanyang pinagpala saan man ako pumaroon. Ang ganda na sinabi ni Diyos sa Quran eh. Malinaw po sa Muslim eh. Kaya nung ako'y napatnubayan sa Islam, lalong tumibay ang aking pananampalataya. Ako naman nagtatanong lang, objective na katanungan, kapatid, mga kababayan. Kung ang Christianity po ay religion ni Jesus Christ, it is a religion about Jesus Christ, but it is not the religion of Jesus Christ. Yung doktrina po ng Christianity, isa pa yun. Ano talagang definition ng Christianity? Kasi binabanggit niya yung mga early fathers before. I thought kung sa'yo naniniwala sa mga katuruan ng church father, yung mga church father naniniwala sa original sin. Sabi ni pastor, bumulong sa akin, hindi na ako naniniwala sa original sin. Aba, controversial yan. Sandali. Sandali lang. Yung mga church father, pinaglaban yan. Diba? So yun, ano ba talaga definition ng Christianity? Who will define Christianity, by the way? Does the Bible define Christianity? Who will define Christianity? Saan ang galing ang salitang Christianity? Bakit wala sa Bible? And by the way, hindi ko ma-gets ang sinasabi ni Pastor regarding sa kapayapaan ni Jesus Christ, pinapasok niya ang politics. Hindi ko alam kung ano yung gusto niyang sabihin. Ito yung simbolo ni Jesus Christ, pagbabalik niya. Gusto ko ma-elaborate niya. Sapagkat si Jesus Christ, pagdating niya sa lupa, hindi po siya nagdala ng kapayapaan. Think not that I come to what? To spread peace. But what? Sword.
Hindi po siya nagdala ng kapayapaan. Yun po masasabi natin. At si Jesus Christ, ang kaligtasan kay Jesus Christ, Synoptic Gospel, ay paggawa ng kabutihan. Chapter 24 ng Matthew, chapter 25. Yung maliligtas, yung gumawa ng kabutihan. Ako'y nagutom, pinakain mo ko. Ako'y nauhaw, pinainom mo ko. Sila mapupunta sa walang hanggang buhay. Yung mga madadamot, yung mga sakim, yung mga masasama, pupunta sa walang hanggang kaparusahan. Yun ang kaligtasan kay Jesus Christ. Mabuting guro. Paano ako magmamana ng buhay na walang hanggan? Chapter 10 verse 18 ng Mark, chapter 19 ng Lucas. Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nakita nyo? Kung gusto mo maligtas, sundin mo utos. Aba, nandun ang kautosan. Di ba? Ibenta mo ang lahat ng ari-ariya mo, sumunod ka sa akin. I wonder kung gano'n si pastor. Bago ka pala maging tagasunod, ibenta mo ang lahat ng ari-arian mo. Pati syota mo, ibenta mo. At sumunod ka sa akin. 6 minutes. At si Jesus Christ, meron Diyos, pastor eh. Hindi si Jesus Christ ang pinag-usapan natin per se. Kanya lang, sinasabi mo sa akin kanina, Diyos siya, pero malinaw si Jesus eh. Paano siya ang Diyos? Sabi niya sa chapter 20 verse 17, ako'y akyat sa aking Ama at inyong Ama. Aking Diyos at inyong Diyos. Chapter 17 ng John, ito ang buhay na walang hanggan. Nakilala ka. Monon, alitin ng tiyon. Kaisa-isang Diyos na tunay. Kaya ano yung meaning talaga ang meaning ba ng Christianity? Maniwala ko sa Trinity. Ang meaning ba ng Christianity? Maniwala ko si Jesus ay tao na, Diyos pa. Ang meaning ba ng Christianity? Si Jesus ay Diyos din? Sandali, pag sinabi mong Diyos din, o di may ibang Diyos, kaya nga Diyos din. Pag sinabi mong equal with God, wala namang equal, isa lang. Kaya nga equal, dalawa. Magkapantay, dalawa. Pag marami, higit sa dalawa, magkakapantay. Kung isa lang, hindi magkapantay. Kaya naguguluhan ako. Naglipog ang karasi. Tulungan niyo ako. Di ba? Anong definition ng Christianity? Based sa Bible. O aandar dito yung theology ng tao. Yun na pag-aralan mo sa isang sekta. At ito po ang aking challenge. Lahat po nang sasabihin ninyo, regarding doctrinal, wala po sa Bible. Kaya, with all due respect, why not Christianity? Yun pong dahilan. Marami po akong question na mula noon hanggang ngayon, hindi po nasasagot. Halimbawa, yung nature na lang ni Jesus Christ, hindi ba intindihan? Tao na, Diyos pa, wala po sa Bible yun. Ang nakalagay, tao siya. Ang nakalagay, meron siyang Diyos. Ang mababasa mo, may sinambas ang Diyos. Paano siya ang Diyos? Kung siya may sinasambang Diyos. You can just imagine, Hebrew chapter 5 verse 7, ng mga araw niya sa mundo, si Jesus ay nag-alay ng panalangin at na may pagtangis at pagluwa sa Diyos, na may kapangyarihan magligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig ng Diyos. Nang dahil sa kanyang banal na takot, ayon sa isang version, nang dahil sa kanyang pagsusumama. Kung siya ang Diyos, di ba tanong ko sa isang video, kung saan, bakit siya nang dasal ng Diyos? Kasi siya'y naging tao. Sino po naging tao? Yung Diyos naging tao? O naging tao siya? Sino dinasalan niya? Kasi nga, dapat siya maging tao para parating sa atin kung paano sambahin ng Diyos. Hindi ko maintindihan. Sino nga yung Diyos na sinasamba niya? Kung siya po ang Diyos naging tao, bakit siya sumamba sa isang Diyos? Nasaan yung isang Diyos na yun? Hindi, yung dinadasalan niya, yung Ama, siya'y anak. O di dalawa ito, isang Diyos na nagdadasal sa isang Diyos pa? Masama ba yung tanong ko? Hindi ako namimiloso po. Kasi yun ang tinatanong ko, late 80s pa. Hanggang ngayon, ang sagot lang, kasi nga wala kang Holy Spirit. Kasi demonyo ka. Kasi may lahing Muslim ka. Yan po ang aking kinalakihan dito eh. Hindi ko alam kung ano sagot ni Pastor.
ito ang problema ko sa Christianity. 2 minutes na lang. Oh. Ito po ang challenge ko. Yung doctrine ng Christianity, yun ang kinu-question ko. Kapag napaliwanag nyo sa akin dito, na si Jesus ang Diyos, natitipan ko, si Jesus ang Diyos. Ano yung sabihin mo? Wala na ibang Diyos, liban sa Kanya. Pag sinabi nyo meron pa, ang Ama, ilan Diyos to? Hindi, lahat yan Diyos yan eh. Ilan na ang Diyos? Isa lang. Hindi ko maintindihan. Nagamitin mo sa akin ang Bible. Kung gagamitan mo ko ng emosyon, gamitin mo ko mystery, o di huwag na tayo mag-usap. Kanya lang, I presume, kaya nandito si Pastor, babasaan ako ng mga talata. Why Christianity? Kanina pa lang, I told you to speak kay Pastor, sopa ko sa kanya. Wala akong nabasa sa Bible, it was God who named the word Christianity. It was not a religion by God Himself, nor a religion established by Jesus Himself, nor a religion which was preached by the apostle. Nakalimutan ko. May nakalimutan ako. Bakit tatanggapin ko si Pablo? At si Pablo nagsapakilala. Binigay sa akin ni Jesus ang gospel. May gospel na dun, pastor, dati. Na itinuro ni Jesus Christ sa mga alagad. At yun ang tinutusan niya para ituro saan? Sa Israel lamang. Para saan to si Pablo nagkaroon ng ibang gospel na binigay daw sa kanya ni Jesus? Yun ang napakahirap po tanggapin. Chapter 9 ng Acts at Galatia, magkasalungat. Ilang po, tapos na. Hindi na kumingi ng bonus, ha? Ha? Bonus, 2 minuto. Okay lang sa'yo? Ayun. Pag nasagot to ni Pastor, babaguhin ko ang aking pananaw. Pastor, bakit ko kailangan tanggapin si Pablo? May gospel na nun eh. Itinuro niya sa 12 alagad eh. Ipangaral niya Ebanghelyo. Chapter 10, verse 5. Saan? Huwag kayong pupunta sa mga hintil. Huwag kayong pupunta sa mga Samaritano, kundi sa mga nangwaglit na bahay ng tupa ni Israel lamang. Chapter 15, verse 24. I was not sent, but to the lost house of the sheep of the Israel. Israel lamang. May gospel na eh. Sino naman tong si Paul na nagsasabi? May gospel binigay sa akin si Jesus. Anong gospel yun? Sabi sa history, sumulat siya ng mga Ephesus na paanong naging Word of God. Yun hindi ko maintindihan eh. Kaya nga, yes, may gospel talaga si Jesus. Pero with all due respect, hindi po yun ang sulat ni Paul. Nasasulat niya sa 13, yung 6 doon, o yung 7 doon, hindi niya sulat. Pseudo-Paul. Pero nahalo sa Bible. Yan ang malaking question sa akin. Sino si Paul? Para tanggapin ko. Kasi bago mo patanggap sa akin si Jesus, wala tayong problema kay Jesus eh. Do you accept Jesus? Yes. We accept Jesus as the Messiah. Bili mo, title yan, no? Ruhullah, Spirit of Allah. Word of Allah. Masihullah. Rasulullah. Yan si Jesus. Ang malaking question, yung kay Pablo. Doon mo ko kumbinsin. Malamang, baguhin ko yung pananaw ko. Pero, yung mga tao nung 80s, nabigo. 90s, nabigo. 2000, bigo. 2010, bigo. 20, bigo. Baka ngayon, okay na si Pastor, ha? Maraming salamat sa inyo. Okay, siguro. Pangalala pa. Sisi. Yes, galing. So ngayon po, pakinggan natin ang panig ng Kristiyano sa kanyang pagtutol sa pananampalatayang Islam. Ipinaunlakan ko po si Pastor Jeffrey na tumindig po sa harap. So, Pastor, floor is yours. Bago ang lahat, pagkilikin chicken pastil. Masarap po ito. Pagka nag-check out ka ngayon,
baka may discount. Baka lang. So, ayan, grabe. Listening to Ustad Rashid, talagang iconic na 80s, 90s, 20s, 2010 at 2020. Talagang ito na yung buhay ng dialogue na talagang talented and convincing kung papakinggan natin, talagang trained. Kaya saludo ko doon na hindi ako ganun eh. Sobrang kung pagalingan, mas magaling talaga. Hindi na po ako makikipagtalo doon. When it comes naman sa start ko yung aking orasan, ito problema ko eh. Yung mga pastor talaga sabi 30 minutes lang, pero 130 minutes pala. Yeah, when we talk about Christianity, sa panahon ng mga ni Jesus, hindi ito patungkol sa relihiyon. Actually, it's a political. Kaya bakit ba political din yung aking concern? Kasi when we talk about you follow Christ, it's not merely about worshiping Christ. It's about who's your Lord. During that time, si Caesar considered as Lord. Kaya kapag sumasamba ka kay sinasabi mo na Jesus is Lord, it means to say na kinokontra mo si Caesar as Lord and God, na kiniklaim ni Caesar during that time. Kaya maunawaan natin na patungkol sa Christianity, sa panahon ni Jesus, both religion and secular politics kasama po iyon. Na kung saan ang gospel ay patungkol sa paghahari ni Jesus sa pamaanong paraan. Salvation, yung kanyang pag-ibig na pagbibigay ng kanyang buhay, at ganoon din na in-embody ng mga dapat i-embody ng mga mananampalataya. Now, when we talk about Christianity, meron tayong tinatawag na or those who are saved, it doesn't mean na Christian ka, saved ka na. Meron tayong tinatawag na visible and invisible. Well, sobrang dami na variables na binanggit si Ustad. Homoiosis, hypostatic union, totoo naman. Yung mga hindi namatay sa Mark chapter 9 verse 1 na napag-aralan namin sa church yun, na may mga interpretation nga na until na buhay pa rin daw yung mga Hudyo na yun. Which is very problematic. Ano ba yung pinapatungkulan doon na bago dumating or ang coming ng Son? Does it refer to the second coming or the judgment during their time sa panahon nila? Kaya maunawaan dapat natin yon sa kung paano ito inunawa ng mga first century Christian, hindi sa pangunawa natin ngayon. Kung may Diyos at walang Christianity, mga kapatid, magiging Muslim po ako. Dahil talagang saludo ko sa kanilang pagsamba sa iisang Diyos. Amen. Makikita sa kanila ang kanilang sincerity, ang kanilang discipline sa pananalangin habang kayo na nagbe-break, kumakain ako. Si Ustad at iba pang mga kapwa natin na mga Muslim na nanalangin. Sabi ko parang nagkakasala ata ako. Grabe yung kanilang discipline sa pananalangin. Yung hospitality na isi-serve sa'yo yung pagkain. Ang sarap ng chicken biryani. Talagang bumili kayo ha. Order na lang kayo. Kayo na ang makakaalam at baka maligtas pa kayo. Talagang seryoso sila sa pananampalataya and kanilang pagiging generous. Yung teaching ng pagbibigay, pagtulong. Wala si kapatid na vlogger no, na tumutulong sa Mindanao. Talagang kailangan natin yung mga ganitong tao na handang tumulong para sa ating mga kapwa. So tinatanggihan ko rin yung mga ugaling na kumbaga paano katratuhin ang mga Muslim. Sinasabihan sila ng mga terorista. Mali po yun. Iba pang mga panghuhusga. Mali po yun.
Dapat natin silang tratuhin ng may dignidad. Kaya ang hindi ko pagsang-ayon sa Muslim ay hindi patungkol po sa pagiging kapwa-tao o sa kanilang sincerity sa pananampalataya. Saludo ko sa kanilang pananampalataya. Saludo ko sa kanilang seriousness sa faith. But my question, ang aking pong pagtutol ay patungkol po sa theology and history. Na para sa akin, hindi sapat na nagpaliwanag ng Islam ang pinakaunang ebidensya tungkol kay Jesus. Patungkol sa revelation at patungkol naman sa salvation na kanina binanggit bakit kailangan ng dugo. Well, titingnan natin kung bakit. Pinapanalangin natin yung mga nasa kapatiran natin na mga moro sa barb na yung political na aspect na pamamahala, andun yung concern sa mga sa bawat isa. Hindi ko binabanggit ito kasi marami akong alam. Gusto ko lang iparating na dapat tayong concern sa bawat tao. Walang kinikilingan. Kundi tunay na tayo nagmamahal. Walang pagpapakitang tao. Kaya naniniwala ako na si Jesus ang sagot sa ating pananabik sa katarungan. Dahil siya mismo ang nagpakita ng paglilingkod at pag-ibig sa kapwa. Kaya gusto ko munang ilahad ng patas ang Sunni position, then explain bakit hindi nananatili pa rin akong Kristiyano. Hindi ko tinatanggihan ang Sunni Islam. Ang mga Sunni Muslim po ay tinitignan nila yung Quran as authoritative na salita ng Panginoon. They believe na ito ay God's final revelation, confirming and guarding previous scripture according to Quran chapter 5 verse 48. Pinaparangalan nila si Jesus bilang Messiah, messenger, word from God, and spirit from Him in Quran chapter 3 verse 45, Quran 4:171. But He is not God for them, not divine Son. At sa dominant reading ng Sunni sa Quran chapter 4 verse 157, hindi siya pinako sa krus. Sunni Hadith also look forwards to Jesus' return at i-break niya yung cross na nireport sa Sahih al-Bukhari 3,448 and 2,476. Kaya naunawaan ko na ang Islamic denial of Christianity is not a minor side issue. It's built into the Sunni understanding of revelation of the last days. Kaya nagsisimula ang usaping authority, ang disagreement namin. Yung authority na the Quran is the final word of God, na ito ang nagko-correct sa New Testament. Kaya ang tanong ko, bakit i-correct ng 7th century text, ang 1st century witnesses natin, mga documents natin to Jesus? Hindi lang natin dapat basahin na o sabihin na Quran is right kasi sabi ng Quran. Maaring sabihin dito ng ibang mga sekta na ang kanilang holy book ay tama sapagkat sinabi ng kanilang holy book. Kailangan natin itanong na ang nakasulat ba ay tugma sa history. Itanong natin kung consistent ba ito sa pagkilala sa Jesus sa public identity. Malinaw sa framework ng Sunni na the Quran is the final judge. Pero pag ihambing sa iba, maaaring ganoon din ang claim at hindi yun magandang starting point ng discussion. Kaya kailangan natin na ang revelation ay tumugma sa history. Patungkol sa pagkapako ni Jesus, this is the major disagreements that we have na hindi ito inimbento ng church. Sa sulat ni Pablo, bakit kaya? The earliest Christian letter, 1 Corinthians chapter 15, gayon din naman sa Mark, Matthew, Luke, and John. Natala ang pagkapako ni Jesus. Hindi lang si Paul na nagsabi. Pati historian na according to the history, ang kanilang interpretation sa record ni Tacitus, Josephus, Lucian, Talmud, Bart Ehrman, ay they claim na namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo.
na ang sabi ay, kanina, pinagmukha lang. Sinabi ng Quran, chapter 4, verse 147 na hindi pinatay o pinako sa krus si Jesus ng kanyang mga kalaban, kundi ipinagmukha lamang sa kanila na ganoon ang nangyari. Sa Classic Sunni Tafsir, ang karaniwang ipinapaliwanag ito sa pamagitan ng substitution. Bagamat hindi pinangalanan ng Quran kung sino ang kapalit. At ginagalang ko po iyon. Pero sa usaping history, hindi ko basta maisasantabi ang napakarami nating document patungkol sa nagsasabi na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kailangan natin makita ng na merong another evidence outside the Quran that claims na hindi namatay si Jesus o hindi pinako sa krus. Nauunawa ko kung bakit si Paul ang laging central ng Muslim polemic na kanina ay challenge sa atin ni Karashid. Kaya magsisimula sa palagay na si Jesus ay original na later Sunibyo. Ang ating earliest Christian witness ay mangangailangan ng paliwanag. At si Paul ay magiging inuunang corrupter ng salita ng Diyos o ng Biblia. Ngunit ang paliwanag ko ngayon ay dapat suriin sa kasaysayan, hindi lamang ulitin sa theology. The Quran itself does not say pinakailaman ni Paul ang Christianity. And later Muslim thinker, yun ang kanilang developed na argument. Iba-ibang anyo, lalo na tungkol sa batas, sa biyaya, katayuan ni Jesus, hindi ito ginagawang o automatikong mali ang claim, pero nangangahulugan ito na ang claim ay nangangailangan ng first century evidence. Where is the evidence that Paul really corrupts the scripture? Paul is an early and Jewish. Siya po ay maaga. At siya po ay Hudyo, not a distant pagan philosopher. Nakita rin ni Paul ang mga leader sa Jerusalem. Sinabi niya sa Galatians chapter 1, verse 18 to 19. Nakasama niya, nag-stay siya kasama si Pedro. At nakilala niya rin si Santiago, na kapatid ni Jesus. Sinabi ng Galatians chapter 2, verse 1, nakilala nila si Santiago, Pedro, Juan, at kinilala nila ang kanyang Gentile mission. Sa Acts chapter 2, verse 11 to 14, ay nagdala ng isang tunay na alitan tungkol sa table fellowship. Ngunit hindi ito pagkakasundo tungkol sa Gentile practice at hindi patunay na inimbento ni Paul ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi yun patunay. Ang pinakamahalaga na sinabi ni Paul, siya ay tumanggap ng mga tradisyon. Sabi niya, tinanggap ko at ipinagpasa ang tradisyon ng Lord's Supper. 1 Corinthians chapter, tinanggap at ipinapasa niya ang kamatayan, libing, muling pagkabuhay, at pagpapakita ni Jesus. Sa verse 11, sabi niya, whether then it was I or they, so we preach. Ano pinipreach niya? Yung sinabi doon, na Christ died, was risen, and pinakita niya ang kanyang sarili sa mga early witness. Sabi niya, whether it was I or they. Paul, hindi lang siya isang interpreter, siya rin ay isang transmitter. He just received the message. Kaya ang saving meaning ng cross, yung pagkamatay ni Kristo, beyond po ito kay Paul. Kasi binigyan ito ng diin ng Mark chapter 10. Jesus gave His life as a ransom for many. Nagsalita din sa Mark chapter 14 verse 24 tungkol sa dugo ng tipan. Kanina, yun yung strong objection about the blood. 1 Peter chapter 2 verse 24 na dinadala at tiyak na kasalanan, dinala niya ang ating mga kasalanan at sinabi naman ng Hebrew 9:28 na siya ang inaalay para sa marami. At Revelation
5 verse 9, sumasamba sa pinatay na kordero. Kaya si Peter, si Mark, si John, sila po ay mga mensahero na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang teorya na ang isang tao ay nag-imbento ng buong Christian Center ay hindi napapaliwanag ng malawak na ebidensya. Ang wider New Testament ay nagpapanatili ng parehong sentro sa magkakaibang boses. Acts chapter 2 verse 22 to 36 na sinulat ni Paul ay ni Luke at napapahayag ng kamatayan na muling pagkabuhay ni Jesus. First Peter, may nagsasalita na the living hope sa pamagitan ng resurrection. Hebrews chapter 1 verse 4, di natin alam ang author, tama si Karashid, dati si Paul, pero ngayon ay inaaral, patuloy pa rin na inaaral at hindi pa rin malaman kung sino. Nagbibigay sa anak ng mataas na posisyon ng Revelation, sumasamba sa pinatay na kordero. Nagde-debate ang mga scholar patungkol sa mga dates, authorship, development, ngunit ang mga tao ay hindi lamang isang pangungusap na kinopya mula kay Paul. Si Paul ay nagpapahayag pa rin ng iisang Diyos. Sinabi niya, there is one God. But ngunit sa verse 6, sinama niya si Jesus sa pagpapahayag ng iisang Diyos. Ang Ama at iisang Panginoon, si Jesus Kristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay. Ang issue ay hindi tinatalikuran ni Paul ang monotheism, na natili siyang Hudyo, sumasamba sa iisang Diyos, kundi paano inunawa si Jesus sa loob ng Jewish monotheism. Ipinakita ni Larry Hurtado, isang robust historian, Bible scholar, na sa kanyang libro, Jesus Christ, na ang debosyon kay Jesus ay lumitaw sa napakaaga na Jewish believer. Mga Hudyo ito, pero they claim meron siyang highly elevated Christ na hindi lang siya tao, kundi isa ring Diyos. Richard Bauckham, sinabi niya na isinama ng mga New Testament writers si Jesus sa unique divine identity. Even part sa kanyang development na model na si Jesus daw ay hindi Diyos. Tapos later on, naging Diyos din. Pero napakaaga pa rin ito na record na si Paul, si Christ ay kiniklaim na sa kanyang may claim patungkol sa kanyang pagka-Diyos. Ang ating earliest source ay nagpapakita na ang mga Kristiyano ay tumatanggap at tumatawag sa pangalan ni Jesus 12 minutes. At sinasama siya sa divine confession at umaawit sa kanyang pre-existence universal lordship at inuugnay sa creation sa Colossians chapter 1. Ang Nicaea noon, tama si Karashid, tama po yun, na doon na yung technical term ay nabigyan. Pero hindi nagsimula doon ang pagsamba kay Jesus. Ito ay nagdi-debate sila during that time. Sapagkat paano na nila ilalarawan na ang simbahan kung paano si Jesus ay sinasamba dito. The Quran both affirms and criticizes the earlier scripture. Quran chapter 5 verse 44 to 47 calls Torah, gospel guidance, and light. Quran chapter 5 48 says Quran confirms and guard earlier scripture. Other passages criticize distortion, pagtatago, twisting, nakatala na sa Quran yan. So the Islamic tradition was not described na tarif. Pag sinabing distortion o tarif, ay hindi to exactly the same way. May dalawa na meaning to. Una, sa emphasis, distortion of meaning, iba-iba ang pagkaka-interpretation. Okay? Pangalawa naman ay binago yung wording mismo. Pero sa dalawang yon, hindi binabanggit na ang buong Bible was corrupted. Meron lang binago o meron lang maling pagkaunawa. Pero hindi buong Bible ang corrupted. Hindi itinatanggi ng mga Kristiyano na may textual variants. Marami po tayong mga variants. But manuscript from before Islam
preserve the same basic proclamation. Sa lahat ng mga burials na meron tayo, basic proclamation ay patuloy na nananatili. That Jesus' ministry, crucifixion, resurrection, belief, and divine lordship. Sa textual criticism po na pag-aaral, inaaral nila kung merong bang lost first century Injil na nagtuturo ng view ng Sunni patungkol sa account kay Jesus. Pero wala silang makita na burials na ganito. Kaya kapag nasasabing the Bible was changed, kailangan ko ng higit pa na sa general accusation, I need to know anong passage, anong nabago, sino nagbago, anong basihan ng pagbabago. But without the evidences, ang total corruption ay iisa lamang theological assumption, not a demonstrated historical conclusion. 9 minutes ako. Kailangan din natin i-distinguish ang Injil given by God from the genre of the poor gospel. Ang Christianity po, karaniwan, hindi ito sinasabi na Jesus received a book titled The Gospel of Jesus. Pag sinabing gospel, it means the good news about God's kingdom, God's reign, na napapahayag sa paghahari ni Kristo. It's both religious and secular, political as well. So later written in the Apostolic Testimony, Mark chapter 1, verse 14 to 15, calls Jesus' proclamation of the gospel of God. And while 1 Corinthians chapter 15, 1 to 8 summarizes the gospel Paul received and preached. The question is, what did Jesus and his earliest actually proclaim? Sige, sabihin natin may mga binago or maling ano, pero iisa lang ang proclamation nila. At ano iyon? Kaya punta tayo sa critic ng Quran, historical Christian doctrine. Una, tinatanggihan ng mga Christian ang biological divine procreation. When we call Jesus as the Son of God, we do not mean na nagkaroon ng relations ang Ama at si Maria. Nagkaroon sila ng anak. Pag sinabing Son of God, it means eternal word. The Son is the radiance, as the radiance of God's glory. Pangalawa, tinatanggihan din ng mga Christian ang three gods. And not included, Mary. Hindi kailanman i-include sa Trinity si Mary. Pero magtataka tayo, bakit yun ang sinasabi ng Quran sa chapter 5, verse 116, na condemns taking Jesus and Mary as gods beside Allah. Kaya maaari akong sumang-ayon sa Islam na mali ang tritheism, mali ang biological begetting, at mali din ang pagsamba kay Mary as God. Lahat po ito ay mali. Pero yung mga agreement ko na yon ay hindi nire-refute yung Nicene Christianity, which confess, ito po yung confession, one undivided divine essence in three distinct persons. Ay grabe yan. Sa mga Kristiyano, dapat yung tandaan yan. One undivided divine essence and three distinct persons. Hindi ko maaaring baliktarin ng huling revelasyon para sa akin, ang naunang public witness. Ang Christian revelation ay nakatali sa public history na sinulat ni Lucas. Ito po ay historical record. Sa panahon ni Poncio Pilato. Meron ba Poncio Pilato? Meron. Ano yung sinabi ng mga historian? Napako ba si Jesus sa krus? Yun ang sinabi. Nasaksihan nila. Naglalagay ng ministry, kamatayan na resurrection proclamation ni Jesus sa public memory. Ganon din sa 1 John, verse 1 to 3, ay nagsasalita ng nakita nila, sinasabi doon na narinig, nakita at nahawakan nila. Hinihiling ng Islam na tanggapin ko ang isang later revelation na bumabaliktad sa crucifixion at huling tumutukoy kay Jesus. Sa prinsipyo ng ang later revelation ay maaaring magtama ng isang nauunang misunderstanding, pero dapat itong ipaliwanag ang naunang ebidensya. Sa pamamagitan ng meron pang naunang ebidensya, meron tayong paghahambingan. Ang Islamic creation ay lubos
na nakasalalay sa unang pagtanggap ng prophetic authority ni Muhammad at hindi nabibigyan ng mas naunang alternatibong source for the event. Para sa kadahilan ng iyon, ang naunang public witness, the early source, the gospel, that everything is written on the scripture, even non-Christian historian, mas matimbang yun para sa akin na ito po ang sinasabi ng Biblia na historical na nangyari. So I respect Islam emphasis on repentance, obedience, judgment, Allah's mercy. Hindi naniniwala ang Sunni na sa pamagitan ng gawa ay maliligtas, kundi kay Allah lamang. Sa mercy ni Allah. Ang disagreement ay hindi patungkol sa grace and works. Ito ay patungkol sa kung paano natanggap ang awa at katarungan ng Diyos. At sa papel ni Jesus, ito po ipinakita sa krus ng Kalbaryo. Sa Christianity, ang pag-asa ay nakasentro kay Kristo. Sa pamagitan niya, may kapayapaan tayo sa Diyos. Walang katapusan walang kaparusahan sa mga nakay Kristo, Romans chapter 8 verse 1, at may katiyakan na buhay na walang hanggan. Ang assurance nito ay hindi tiwala sa sariling kabutihan, kundi sa natapos na gawa ni Kristo. 3 minutes and 40 seconds. Ang krus ay napapakita kung paano nanatiling matuwid ang Diyos habang nagpapatawad. Yun po yun, ang cross. Bakit kailangan merong magdanak ng dugo? Kasi kailangan merong magdusa. Kailangan pagbayaran ng kasalanan. Ang pakikipagkasundo sa mundo. Kaya ang Christian grace ay hindi murang biyaya. Seryoso ito sa kasalanan. Totoo sa hustisya. At merong kabayaran ang pag-ibig. Sa muling pagkabuhay, inihayag na ang kamatayan at kasamaan ang ending ay hindi sa muling pagkabuhay, hindi ang kamatayan o kasalanan ang ending ng story, kundi ang huling salita ng Panginoon. Kaya sa aking conclusion, bakit hindi ako Muslim? Hindi ako Muslim dahil ang Islamic account ay hindi sapat para sa akin na may paliwanag ang earliest evidence tungkol sa crucifixion ni Jesus, sa kanyang muling pagkabuhay at divine lordship, at ganoon din sa kanyang saving work. Ang Paul corruption theory ay walang first century evidence. Ang total corruption theory ay hindi akma sa manuscript history. Wala tayong variants na meron na kinurap ni Paul. Ang Quranic reinterpretation ni Jesus ay mas huli kaysa sa mga source na nais nitong itama. Humahanga ako sa challenge ng Muslim sa kanilang disiplin, sa kanilang pananalangin, sa kanilang pag-aayuno, kawang gawa, community. Pero yun lamang ay may disagreement lang ako. Nanatili akong Christian dahil ang Christian account ang mas sapat na paliwanag sa earliest historical evidence. Si Jesus ay ipinako sa krus, ang kanyang tagasunod ay nagpahayag ng kanyang muling pagkabuhay. Ang debosyon sa kanya ay lumitaw ng maaga sa loob ng Jewish monotheism. At si Paul ay nagpapasa sa halip na nag-imbento ng central na pagpapahayag. Kaya ang nahuli na reinterpretation ng Islam ay hindi para sa aking hatol nagtagumpay laban sa ebidensyang iyon. Ginagalang ko ang desire to honor the oneness and holiness of God. But naniniwala ko ang one God has revealed His saving identity in Jesus Christ, crucified, raised, and confessed as Lord. Maraming salamat po. Hindi ako nag-overtime, ha? Salamat. Shoutout po sa mga nanonood sa ating live. Watching from Zamboanga, si Mardel Rose, De Marcenas, at si Mahmoud Suhaila.
Ngayon ay bubuksan natin ang open forum. Pipili lamang tayo ng ilang katanungan mula sa ating mga